Nagkaroon di umano ng mga death threat ang pamilya ni Giannis after ng live feed niya habang nagse-celebrate. After din nilang manalo ng 3rd place sa Eurobasket. Para kasing pinagbabangga silang dalawa nitong si Şengün. Hindi kasi nagustuhan ng mga fans ng Turkey yung ginawa ni Giannis. Haba kasing nasa live feed, nagko-comment yung mga fans ng Turkey ng kanilang flag. Na si Giannis biglang nainis at napasigaw na alisin yung mga comment ng flag ng Turkey na hindi nagustuhan yun ng mga fans, kaya ang binalikan yung asawa ni Giannis pati yung anak niya. Nahumantong na nagme-message at nagko-comment sa IG account ng asawa ni Giannis at doon publicly pinost din ng asawa ni Giannis yung mga messages na binibigay sa kanya. Nagkakaroon kasi di umano ng maikling feud sa pagitan ni Giannis at ni Şengün nang sinabi ni Şengün na hindi good passer si Giannis kaya na-shutdown nung matchup nila nung quarterfinals. Sumagot na rin doon ang coach ng Greece na maliit na bata lang si Şengün kung ikukumpara kay Giannis. Syempre tinagalog ko lang yun. Dahil naman sa naging reaksyon ni Giannis sa live feed at sa inabot ng pamilya niya, siya na rin ang humingi ng sorry sa mga fans ng Turkey at pinost din niya yung picture nilang dalawa ni Şengün. Naka-disable din ang kanyang comment section. Kahit si Şengün umapila sa mga fans na tigilan ang mga hate comments sa side ni Giannis. Grabe din kasi yung inabot talaga ni Giannis sa Eurobasket. Yung Italy kailangan ng sniper, yung Israel parang M16 ang kailangan, sa Turkey naman death threat ang inabot ni Giannis. Ganun siya kalakas. Papasok naman ang 2026 season, gusto ng ibang mga teams na mag-fail yung Milwaukee Bucks. Projected kasing magkakaroon sila ng over 42 wins for next season. Last year kasi merong 48-34 ang Bucks na panlima sa East. First time kasi na walang kasamang All-Star sa lineup ni Giannis since Chris Middleton nung bago din siya mag-All-Star. Walang kasama din na star point guard si Giannis pero ang major addition sa kanila si Miles Turner. Parang kapalit lang din ni Brook Lopez. Sa point guard naman si Cole Anthony. Hindi naman kailangan mag-alala ng Milwaukee Bucks dahil nasa kanila si Thanasis. Base naman sa scouting report, magre-rely ng mas matindi kay Giannis ang Bucks for 2026 season. Ang leading scorer kasi ng Milwaukee Bucks kung ikukumpara sa average last year ay si Miles Turner, 15.6 rebounds, 1 assist, 48 and 39%. Ang third leading scorer nila si Kyle Kuzma, 14 points, 5 rebounds, 45 and 33. Si Giannis, 3 beses nalaglag sa first round ng playoffs. Sa 3 taon din na yun, nag-average si Giannis ng at least 30 points, 11 rebounds at 5 assists per game na meron siyang at least 55%. So sinabi kasi ni Şengün na amazing player si Giannis pero hindi siya good passer. Nag-a-average kasi last year si Giannis ng 6 assists per game. Sa stats ng NBA, iba ang pagbilang ng assist. Decision na ng statistician kung paano ilalagay. Wala kasing primary ball handler ang Bucks since umalis nga si Damian Lillard at si Holiday. Kaya ang magiging primary ball handler nila si Giannis. Kaya most of the time siya ang magiging passer na underrated din si Giannis bilang passing big man. Si Şengün more on playmaking, si Giannis nakaka-attract kasi ng defense kaya magkakaroon ng open player at doon niya papasa. Kasama sa top 5 ng power ranking ng East ang Milwaukee Bucks. Pero kung ibabase sa lineup, mas steady yung Detroit Cavaliers, baka Hawks, masama doon, makalusot, andun din ang Miami. Yung Orlando Magic at Knicks, isa pa rin sa matatag na team doon sa East. Ang Boston at Indiana, ang dalawang teams na merong nalagas na star player. Kaya umaasa ang mga teams na mag-fail si Giannis for next season dahil inaasahan pa rin nilang makukuha siya via trade. Bago kasi magkaroon ng another playoff collapse ang Milwaukee Bucks, kailangan mo nila makapasok ng playoffs. Nasa East si Giannis. Kung nasa over 42 wins ang projected sa Bucks next season, malaki pa ang chance nila makapasok ng playoffs. Pero sa reason na iisa na lang ang kanilang star player, ito nga ay si Giannis. Parang sa Indiana Pacers lang na wala si Haliburton pero may Pascal Siakam. Sa Boston na wala si Tatum pero may Jaylen Brown. Sa Bucks kapag nawala si Giannis, wala nang star player ang matitira dun. Dahil kapag nawala si Giannis sa Milwaukee Bucks, mawawala din yung nasa 30 points, 11 rebounds at 6 assists per game niya sa Milwaukee Bucks. Mahirap punan yun ng isang team. Hindi lang number 1 target si Giannis sa trade kundi number 1 target din na talunin yung Milwaukee Bucks next season. Hindi pa kasi natatapos ang kalbaryo ni Giannis papasok ng regular season sa 2026. Alam naman kung sinong team ang nag-aabang kay Giannis dahil babagay siya sa tradisyon na hinahanap ng team.
Nahihirapan na rin si Giannis na makalaro ng 70 plus games sa isang season dahil sa injury. Lalo pang tataas yung usage rate niya next year dahil siya yung nag-iisang star ng Bucks.